Music is good, amen? But once again, there is no substitute for the preaching of the Word of God, amen? In the absence of our pastor, may mga nakatalagang kalalakihan who are not new to you, homegrown ng ating church. Dati-rati nasa labas, pinaglalaroan ng sanlibutan. But by the Word of God and through this church, sila ay pwedeng tumayo sa pulpito at maghayag ng salita ng Diyos. Amen? Please all rise as I call to the pulpit, Brother Conrad Tungol. Amen. Amen, amen. Isang mapagpalang hapon po sa inyo pong lahat. At salamat po sa Panginoon at muli nabigyan ng pribilehiyo na muli makapaghayag ng salita po ng Diyos. At it's a great blessing na muli tumayo po sa inyo pong harapan sa mga nanay at tatay, pamilya, individual na nandito po ngayon. Ay lubos po ako nagpapasalamat at nakapunta po kayo dito sa ating pananambahan. Amen! Are you excited to hear the Word of God this afternoon? Amen! Amen, amen. At salamat, andito yung mga kadete ngayon. Congratulations, cadets! Ano nga ang balikatan? Yun. Natatandaan nyo pa. Salamat sa Panginoon. Ano nga ulit ang balikatan? Salamat. Alright, sige po. At lagi ko po sinasabi po dito before I start the preaching of the Word of God. Pag pumasok po kayo dito sa building po na ito, accomplish your purpose. Accomplish your purpose. Hindi kayo pumunta po dito sapagkat may mga ganitong klaseng okasyon. Primarily, we invited you para matuto ng salita po ng Diyos. The church is it's an educational institution patungkol po sa salita po ng Diyos. Hindi lang po ito basta parang relihiyon lang po. Ang primarily po or ang church po na ito primarily po ay naghahayag po ng salita po ng Diyos. Kaya salamat po sa Panginoon at nito po kayo. Alright, sige po, let's open our Bibles in a very familiar passage in the book of Joshua. Ganda ng mga testimonies po kanina ng mga cadets and also doon sa presentation. Congratulations South Central sa napakagandang presentation niyo po na yon. At nabigyan niyo po ako ng bit of introduction sa aking preaching. At kanina, kinakabahan na talaga ako kung magtutugma kami ni Sir Maki ng aming preaching ngayong umaga pong ito. Ay, ngayong tanghali, o ngayong hapon pong ito. Kasi both of us ay kinakausap ng ating mahal na pastor with regards sa ipipreach po ngayong gabi pong ito. At sabi ko, ay salamat sa Panginoon, nakuha niya lahat ng illustration ko. Well, anyway, Book of Joshua, a very familiar passage in chapter 24. Chapter 24, let's start reading in verse number 1. The Bible says here, "And Joshua gathered all the tribes of Israel to Shechem, and called for the elders of Israel, and for their heads, and for their judges, and for their officers, and they presented themselves before God." Let's drop down in verse number 14. Ito po yung So, ang eksena po nito, as I preached before, nakita nyo na po, kung natatandaan nyo po yung preaching ko before patungkol po sa family, ito pong eksena pong ito, si Joshua ay nasa harapan po ng mga elders. Tinawag niya po yung mga elders, tinawag niya po yung mga judges. In short, yung mga leaders po. Yan po ang kaharap ni Joshua. Nung sinabi niya ang mga katagang ito, in verse number, let's start reading in verse number 14. "Now therefore, fear the Lord, and serve Him in sincerity, and in truth, and put away the gods which your fathers served on the other side of the flood, and in Egypt, and serve ye the Lord." Verse number 15. "And if it seem evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom we will serve, whether the gods of your fathers serve
that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. What a great statement. What a strong statement by Joshua. Amen. All right. Di dyan nagtatapos. Let's go to book of Judges. Nandun lang po yan, katabi lang po yan. Joshua, Judges. Judges chapter 2. Verse number 6. Let's start reading in verse number 6. The Bible says here, and when Joshua had let the people go, the children of Israel went every man unto his inheritance to possess the land. And the people served the Lord with all the days of Joshua. Nakita niyo po? Nakita niyo po yung after niyang sabihin yun, pinili yung Diyos na pinaglilingkuran ni Joshua nung mga tao ng Diyos. They served the Lord with gladness. Nakita niyo po yun? In verse number 7, and people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord, and he did for Israel. Verse number 8, and Joshua, the son of Nun, the servant of the Lord, what happened to him? Died. Yung matinding, may matinding statement dun sa book of Joshua chapter 24, yung malakas na nanindigan na maglilingkod ako sa Diyos, namatay. Nawala sa eksena. Yan ang sabi ng Biblia. Being 110 years old, and they buried him in the border of his inheritance in Timnath-Heres, in the mount of Ephraim, on the north side of the hill of Gaash. And also that generation were gathered unto their fathers, and there arose another generation after them which knew not the Lord. Which knew not the Lord. After mamatay, kapatid, namatay yung nagsabi ng strong statement na yun, na paglilingkuran ko ang Diyos. After that, there arose another generation which knew not the Lord. Nakikita niyo po, mga kapatid? And the children which knew not the Lord, nor yet the works which he had done for Israel. And the children of Israel did evil in the sight of the Lord and served Balaam. Balaam is a false god. It's a false god. Verse number 12. Ano pang ginawa nila sa Diyos, mga kapatid? And they what? Forsook. Kinalimutan. Iniwan. The Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. Kilala nila, oh. Kilala nila kung sino yung Diyos na yon. Alam nila kung sino yung Diyos na yon. Nakita niyo po, and the Lord God of their fathers, which brought them out of the land of Egypt. Kilala nila. And followed other gods of the gods of the people that were round about them, and bowed themselves unto them that provoked the Lord, and provoked the Lord to anger. Last verse. And they forsook the Lord and served Baal and Ashtaroth. Tonight, gusto ko pong, I want to makapag-preach po sa inyo patungkol po sa winning the next generation. Winning the next generation. Tayo po muna yung manalangin. Let's all pray. Dakila namin Diyos Ama, maraming salamat po Panginoon sa oras po na ito. Salamat po Panginoon sa pagkakataon po na ito. Muli, ako po inyong magagamit sa paghahayag ng inyong pong salita. Please use me, O God. Alagaan niyo po ang aking boses, Panginoon. Alam niyo po itong condition po niya, Panginoon.
kay O Diyos, please help me to deliver your message. This is not my message, this is your message. I talk to you, Panginoon, kanina pa lamang, Panginoon, with regards with this message, please help me to deliver this. At pinapanalangin ko rin po, Panginoon, na ibabalik ko lahat ng papuri po sa inyo. Dalangin ko rin po, O Diyos, na bigyan niyo po ng maayos na spirit, maayos na attitude ang bawat isa sa pakikinig po ng inyo pong salita. At Holy Spirit, please flow through me. Make me a blessing to your people. In Jesus' name, amen. Alright, sige po, makaupo na po kayo. Dito po sa binasa po natin, nakita niyo po yung konteksto. Doon po sa binasa po natin, doon po sa book of Joshua, nagsabi po si Joshua doon sa mga elders, sabi ko nga po sa inyo kanina. At binanggit niya itong matinding statement na ito, grabe yung paninindigan niya as a leader of the home. Grabe yung kataga ng binitawan niya na kahit anumang mangyari, pagsisilbihan ko ang Diyos ko. Yan ang binanggit ni Joshua dito. As for me and my house, we will serve the Lord. And then ilang chapter lang, o isang book ulit, mga kapatid. The book of Judges. Kaya po may book of Judges because of the, wala na pong mga, hindi po nadadala sa pamamagitan ng propeta during that time. Nagpadala na ang Diyos ng mga judges. Alright? And then after this, si Joshua po ay namatay. Nawala yung matinding magsalita, yung nagkaroon ng matinding strong statement na sinabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. And afterwards, ilang pangyayari lamang, nagkaroon na agad ng matinding henerasyon na hindi na kinikilala yung Diyos. Akalain niyo po yun? Ilang ang lumipas lamang, wala na agad silang kinilalang Diyos. Ang matindi pa nito, mga kapatid, kung mapapansin niyo po in the book of Joshua, alright, in the book of Joshua, chapter 24, mapapansin niyo po diyan kung gaano ipinakilala ni Joshua yung Diyos na pinaglilingkuran niya. In a well-detailed manner. Nakuha niyo po yun kung paano sila inalis doon sa Egypt, kung paano sila ipinagtanggol ng Diyos magmula doon sa mga kalaban nila, kung paano nag-provide ang Diyos sa kanila. Grabe! Ang tindi po ng pagkakalatag ni Diyos. No wonder, mga kapatid, doon po sa pagstay nila, pagstay nila sa promised land, ay talagang grabe yung pagkakilala. Nag-serve talaga sila with gladness sa ating Panginoon. Kasama nila si Joshua, naglilingkod sa Panginoon, at napaaganda nung kanilang samahan. Nung po'y nakalagay po doon sa verse number 7 in the book of Judges. And people served the Lord all the days of Joshua. Alam niyo po, mga kapatid, pag sinabing serve, ito po'y talagang naglilingkod po sa kanila. Hindi, ito lagi po natin sinasabi, mga kapatid. For sure, si Joshua po during this time, ay talagang ipinakilala niya ang Diyos ng lubusan. Sabi ko nga, paano ko nasabi yun, sir, na talagang ipinakilala niya ang Diyos ng lubusan? Because naglingkod sila sa Panginoon eh. Nakita niyo po yun? They serve the Lord. Sabi nga natin hindi mo paglilingkuran ng Panginoon, not unless hindi mo siya lubusang kilala. Kaya nga for sure in this passage, mga kapatid, kaya sila humantong in serving God because they knew kung sino talaga yung Diyos na yun. Kilala talaga nila kung sino yung Diyos na yun, mga kapatid. It just so happened, mga kapatid. Kaya nga, pagkatapos ng mamatay ni Joshua, ano nangyari? Nagkaroon ng isang henerasyon na hindi na nila kilala yung Diyos. That's the saddest part. That's the saddest part, brethren. That's why sabi ko nga this the most important thing that we need to do right now. Yung mawin natin yung susunod na henerasyon. The next generation, mga kapatid.
We need to win the next generation, brethren. Yun yung dapat natin, kasi alam niyo po ba mga kapatid, kakaiba na ang mga henerasyon ngayon. Kakaiba na po ang mga henerasyon ngayon. Alam niyo po yan. May kita niyo po yan sa mga social medias. Grabe po ang kabataan po ngayon. Makikita niyo po, kaya nga sinasabi ni Sir Maki kanina sa preaching niya, grabe kung mapapakinggan niyo po ang mga testimonies ng mga delegates po na ito. Yan ang magpa-fire up sa amin bilang mga nagtuturo po doon na makakarinig ka ng testimony na grabe ang kanilang dinadaanan. Grabe rin, pag nakita mo, pag pumunta ka sa sanlibutan ito mga kapatid, makikita mo kung anong klaseng henerasyon meron tayo sa mundong ibabaw na ito. Grabe ang nagiging abnormal na ang normal ngayon. Ulitin ko po, nagiging abnormal na ang normal ngayon. Abnormal ka, hindi ka normal pag hindi ka umiinom. Hindi ka normal kapag hindi ka nagbibisyo. Pero normal ka lang, okay lang pag nagiinom ka. Hindi ka normal, kapatid, kapag meron kang, isasabi ko nga po yung normal, mga kapatid, ay nagiging abnormal na. Akalain niyo po yun? Abnormal ka, kapatid, kapag hindi ka naninigarilyo. Ay, hindi ka naninigarilyo? Grabe, corny mo. Ay, huwag ka sumami sa amin. Hindi ka naninigarilyo eh. Huwag ka dito. Doon ka. Ay, wala kang boyfriend? Ay, wala kang girlfriend? Hindi pwede yan sa amin. Dapat dito, kailangan may maganda yung girlfriend mo. Dapat sikat. Nakita niyo po yun? Bakit ganun? Because ang buong akala ng nakararami ay ganun na yung normal ngayon. Yung sinasabi ko nga sa inyo, yung abnormal, mga kapatid, ay nagiging normal. Nakakalungkot man isipin po yun, no? Kapag nagsusuot ka ng magandang damit, abnormal yun sa kanila. Pag nagsuot ka ng necktie, abnormal yun sa kanila. Kapag nagsuot ka ng palda, abnormal yan sa kanila. Bakit kanya ka magsuot? Manang ka ba? Bakit kanya ka magsuot? Lagi ka pa pupunta ng church? Bakit lagi ka naka-necktie? Bakit lagi ka naka-ganyan, naka-postura? Bakit lagi ka nakatakin? Takin, mga kapatid. It's a decent. Kaya nga sabi ko sa inyo ganun laruin ng sanglibutang ito, ang mga kabataang ito. Yung abnormal ay hindi normal. Ay, nako. Lalo na mga kapatid, abnormal kapag meron kang hawak na Bible. Ha? Pag nagbitbit ka ng Bible sa eskwelahan mo, abnormal ka. Weirdo ka. Weird ka ba? Ba't may Bible ka? Magpipreach ka ba? Magpapastor ka ba? Ganyan tignan ng sanlibutan ito, mga kabataang ito. Ganyan katindi na, mga kapatid. No? Eh lalo na, kapag nagtatagal ka sa church, weirdo ka. Ha? Weirdo ka pag isang kabataan ka, tapos uuwi ka ng 10 o'clock ng gabi, tapos galing kang church, ang weird mo. Sounds familiar ba yon, brethren? Sounds familiar ba yon, young man? Kapag umuwi kayo ng gabi at sasabihin kayo ng mga kaibigan ninyo, bakit ganyan ang pag-ugali mo? Bakit gusto mo ng ganyan? Bakit gusto mo lagi na nagbibitbit ka ng Bible? Ang weird mo! Ganon kasi tignan, ganon hubugin, ganon katindi ang sanlibutan ngayon. Kaya nga sabi ko, pero normal pag wala kang Bible. Normal pag nagbibisyo ka. Normal kapag meron kang magandang girlfriend, magandang boyfriend. Sorry. Nakita niyo po yon? That's how the world
mold these young ones. Nakikita niyo po yung peer pressure sa kanila. Nakikita niyo po kung gaano katindi at paano hubugin ng mundong ito ang mga kabataang ito. Ganyan katindi ang sanlibutan ngayon, mga kapatid. Sana nakikita lahat ng mga mothers, sana nakikita lahat ng mga tatay na nandito ngayon kung gaano katindi sa labas pag ang mga kabataang ito ay pinakawalan po natin. That's why we need to win the next generation. We need to win the next generation. That's why, balikatan. Balikatan! Isa po ito sa mga sagot paano mawin natin yung next generation po natin. That's why, balikatan! Ito po ang isa sa mga kadahilanan paano natin mawiwin yung next generation natin. Balikatan is one of our programs sa ating simbahan, mga kapatid. Nakita ko po kung paano po ang mga kabataang ito. I was able to see sets of balikatan sa biyaya po ng Panginoon. Nagbabalikatan pa lang si Aki. Nung dito pa lang junior balikatan, kita ko na eh. Hindi pa ako gano'n nag-church dito noon, mga kapatid. Pero alam ko nang may balikatan. Ano yung balikatan na yun? Bakit kinakailangan na gano'n? Bakit 1 month? Kaya sabi ko nga salamat sa Panginoon at merong balikatan. I was able to see these cadets, mga kapatid. Salamat din sa Panginoon. I was able to preach sa mga kadete pong ito. Sa biyaya po ng Panginoon. During balikatan, I was also able to witness their testimonies. Heartbreaking testimonies, brethren. Kaya sabi ko sana napakinggan ninyo lahat, mga kapatid. Sana nakita ninyo kung gaano katindi, kung paano pinaglaruan ang mga kabatang ito patungkol saan? Sa sanlibutan ito. Sa heartbreaking testimony, heartbreaking stories. You can see how these young people ay kung paano minold ng sanlibutan ito. At nakakalungkot nito, pag may dumating problema sa kanila, grabe sila mag-cope doon sa problemang yun. Akalain niyo po, sabi nga ni Sir Maki, one of these cadets, their coping mechanism para solusyonan yung problema, kitilin ang buhay niya. That's how the world. Akalain niyo po yun. Isa dito, sa mga kadete pong ito, ganun ang solusyon niya para matigil na ang problema. Ayoko na. Sawa na ako. Anong gagawin ko? Kitilin ko na yung buhay ko? He's ready. He's determined to do that. Determinado niya. Sabi nga niya sa testimony, fix na yung gamit ko. Ito na. Nililigpit ko na yung gamit ko. Ililigpit ko na. And then, may nagpasa ng link. Nakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi tinuloy. Ngayon, nandito sa balikatan, isa sa mga kadete pong ito, mga kapatid, ang nagpapatuloy dahil merong balikatan. Sabi ko po sa inyo let's win the next generation, brethren. Let's win the next generation. Now, how? Paano natin may win? Di tayo gano'ng magtatagal, mga kapatid. How to win? Paano natin mawiwin yung next generation natin? Number one, para hindi humantong dito sa pinupunto ko po, mga kapatid, in the book of Judges, na mayroong nag-arose na isang henerasyon na hindi kinikilala ang Diyos. Paano tayo hindi hahantong doon, mga kapatid? We need to win this generation. Paano tayo hindi hahantong doon? Number one, guide them to encounter God. Guide them to encounter God, mga kapatid. In the book of Judges, chapter 2, in verse number 6 to 7, dito nyo po makikita kung paano po inalagaan ni Joshua at ginaid niya at pumunta doon sa hantungan na nag-serve sila sa Panginoon with gladness. Nakita nyo po yun? Sabi nga dyan and the people served the Lord all the days of Joshua and all the days of the elders that outlived Joshua, who had seen all the great works of the Lord that He did for Israel.
Nakita niyo po yun? Yan po yung ginawa ni Joshua. Ginaid niya po ang mga tao po ng Diyos na paglingkuran ng Diyos. Ginaid niya po ang mga tao ng Diyos. Ipinakilala niya po kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran po nila. Kaya nga po sabi ko nga, to win this next generation, same thing lang din po ang gagawin po natin. Let's guide these young people. Let's guide these cadets, mga kapatid. Saan? Na magkaroon sila ng encounter sa Diyos. One of the guidance, mga kapatid, for them that they could encounter God is none other than balikatan. One of the things na magga-guide po sa mga kadete pong ito ay wala nang iba kundi ang balikatan. Pag sinabi nating guide, it means a person who directs another's conduct or course of life. Ulitin ko po. Guide means a person who directs another's conduct or course of life. Meaning, hindi ka lang magtuturo. Meaning, hindi ka lang basta magsasalita in terms of guiding. Meaning, hindi ka lang din basta magmamando. Ito gawin mo, ito gawin mo. Hindi, mga kapatid. Kinakailangan mong kumilos. Kinakailangan nating kumilos. Kinakailangan nating gumalaw. You need to put an effort in it. You need to work for it. Ganon ang guidance, mga ibig sabihin, mga kapatid. Kinakailangan mo mag-invest kapag i-guide mo itong mga batang ito. You need to invest dito sa mga kabataan ito, mga kapatid. Like for example, like yung pinipreach ni Sir Maki kanina, kinakailangan ng investment sa oras. Kinakailangan ng matinding investment, mga kapatid, para lubusang makilala ng Diyos ang mga kabataan ito, mga kapatid. Kinakailangan natin yun. Sabi ko nga, we need to, ibig sabihin, kinakailangan natin mag-invest sa pag-guide po sa kanila. Like Joshua, mga kapatid, for sure, he invested time. For sure, he put effort. Talaga nagtrabaho siya kung paano ipakilala ang Diyos ng lubusan sa mga taong ito. That's why they serve the Lord with gladness eh. Naunawaan niyo po yun? Alright, I want to illustrate this, mga kapatid, para makita niyo po kung anong meron sa balikatan. Alright? Pwede ko bang tawagan dito si Sister Brianna. Sister Brianna. Halika dito, Sister Brianna. Dito ka lang. Dito ka na lang. Si Sister Brianna po, isa po itong kabataan sa church po natin. At laki po siyang simbahan. Alright? Laking simbahan at sa biyaya ng Panginoon ay nag-enroll sa balikatan. Si Sister Brianna po, doon sa balikatan, sabi ko nga, hinuhubog doon eh. Talagang pinapakilala doon ng Diyos. Talagang inilalagay namin ng Diyos doon sa kanila. Lahat ng pinag-uusapan doon, puro Diyos, puro Diyos. Sino ang Diyos? Anong payang gawin ng Diyos sa'yo? Alright? Sa biyaya ng Panginoon, after the balikatan, she surrendered her life full-time in the ministry. At sa biyaya po ng Panginoon, mga kapatid, sa biyaya po ng Panginoon, siya po ngayon ay 4th year student ng Philippine School of Scriptures. Bunga ng balikatan. Alright? Tawag ko dito, Sir Jason. Jason. Dito ka, brother. Dito, sa tapat. Si Jason din po, isang kabataan dito rin sa simbahan po yan. Alright? Isang kabataan sa simbahan. And then, afterwards, nag-join din sa balikatan. Pangilang balikatan mo na ito, brother? Pangatlong balikatan niya na po ito. At sa biyaya rin po ng Panginoon, second year, upcoming PSS student. Alright? Tingnan nyo hindi dyan nagtatapos. Si Brianna, bunga ng kanyang pagmamahal sa Diyos. Bunga ng kanyang matinding pagsusumikap at talagang pinakilala ang Diyos sa kanya. Alright? Nag-soul winning. Nag-soul winning, kumatok sa mga bahay,
pumunta sa mga iba't ibang mga tahanan, nakatagpo ng isang kabataan. Tawag ko si Josh Bert. Josh Bert. Dito ka, brother. Sa taas si Brianna. Dito sa taas. Sa taas pa. Yan. Si Josh Bert po, my goodness. Kilala ko po itong mga kabataang ito. Ito po, under my leadership po ito. Hindi ko po sila itinataas. Ang gusto ko po makita nyo po dito, kung anong pwedeng magawa ng balikatan. Kung anong mangyayari kapag kayo ay nag-enroll sa balikatan. Young men, young ladies na tumitingin sa akin ngayon. Mga parents na nandito ngayon, kung anong impact sa sanlibutang ito, ang balikatan. Si Josh Bert po. Nako, kung alam nyo lang po kung ano pong meron kay Josh Bert. Hindi niyo po gugustuhin ito nung dinedisciple pa lang po namin siya. Hindi niyo po talaga siya nanaisin. Hindi po magsusuot ng ganito to. Bangon ka na dyan, Josh. Soul winning na tayo. Alam mo kung suot niya? Ano suot niya, Brianna? Labubu. Yung jogging pants. Alam niyo po yun? Babangon. Magsoul winning na daw siya. Labubu gamit. Sabi ko, seryoso ka? Alis ka na? Ito na, magbibihis na siya. Sabi niya sa nanay niya, ito na anak, sabi ng nanay niya. Alam niya, yung nanay, saan dito ba yung nanay mo? Wala, okay, wala siya ngayon. Ayun na. Ako rin, hindi kita pupuntahan dito. Hindi, joke lang. Alam niyo po yung nanay niya? Sabi, ito na anak, yung mga mga gamit mo. Sabi ni Josh Bert sa kanyang nanay. Ano ba yan? Bakit yan ang pinano mo? Sabi ko, gusto kong anuhin to eh. Gusto kong isang sikmuraan lang ng saglit to eh. Pinagpe-preparean ka na, nagre-reklamo ka pa. Young men, young ladies, pinapreparean na kayo ng gamit ng inyong pong magulang and yet, magre-reklamo pa din. Ganun po siya noon dati. Ganun, hanggang ngayon pa rin yata. Ganun po si Josh Bert. Again Brianna, na nag-enroll sa balikatan, kinausap ng Diyos, nakapag-win, sumama lang din sa soul winning, sama-sama soul winning, nag-enroll din sa balikatan. Nag-enroll sa balikatan, kinausap ng Diyos, nag-full-time sa ministry. Nag-full-time sa ministry, mga kapatid. Yung pasaway, yung dating nag-iinom-inom lang, mga kapatid. Yung dating pasaway sa lansangan, mga kapatid. Eto na naman. Nagsuko ng buhay sa Panginoon. Full-time in the ministry. Ito rin. Ito rin isang ito. Masipag din to. Mag-soul winning. Kumatok din ng bahay. At meron ding nakausap. Sino kaya yon? Sa tingin ninyo? Tawagin ko si Brother Jiro. Si Jiro. Ay, bira. Nako po, I'm telling you, hindi nyo rin po gugustuhin ito. Hindi nagsusuot ng mga ganito ito. Young people, parents, walang sabi ko nga, hindi normal sa kabataan yung magsuot ng ganito ngayon. Weirdo sa kanila ito. Pero sabi ko nga nag-win ng isang young people, inimpluwensyahan, nag-join din sa balikatan. Pinakilala namin ng Diyos, nag-preach lang kami, ginamit ang ating mahal na pastor, nagkaroon ng invitation, nagsuko ng buhay sa Panginoon, full-time in the ministry. Full-time in the ministry, mga kapatid. Now, ito pa. Akala nyo doon nagtatapos, mga kapatid? Akala nyo doon na nagtatapos yun? Alright, here we go. Si Josh Bert, kinausap din ng Panginoon to. Masipag din to mag-soul winning. Matindi rin to, mga kapatid, mag-soul winning. Ganon kasi na-develop. By the way, itong apat po na ito ay estudyante po ng Philippine School of Scriptures. Afterwards,
nakawin din ito. Kumatok din at isang young people ang natagpuan niya rin. Natagpuan niya at nashiran niya ng salita ng Diyos. At nung siniran niya ng salita ng Diyos, by the grace of God, mga kapatid, ay nandito ngayon sa balikatan po natin. Isa sa mga kadete po nila. Matayo, pwede sa sigab. Sigabehan. Gabehan. Halika. Nakita niyo po ito, mga kapatid. Ha? Ito rin, mga kapatid, masipag din to mag-solo winning. Pumunta lang siya, nangatok din siya, mga kapatid. At sa biyana ng Panginoon, by the grace of God, mga kapatid, andito rin yung kasama niya, disciple niya. Tayo ka. Si Brother Hernandez. Dito ka, sir. Nakita niyo po itong mga to? Nakita niyo po itong mga to? Hindi pa diyan nagtatapos, mga kapatid. Nakapag-win ulit si Sister Brianna, nandito rin. Si Kenneth. Liga dito, join nga, brother. Now, nasabi ko po sa inyo, mga kapatid, hindi to kwentong barbero lamang. Hindi ko ito sinasabi, mga kapatid, para i-lift up ang kanilang pangalan, mga kapatid. But gusto ko pong makita, ma-realize ninyo, itong balikatan na ito ay pwedeng gamitin ng Diyos para ma-win ang mga kabataan ito. Sigabehan, mga kapatid. Si Joniel, sigabehan, sigab. Mga kapatid, kung maririnig yung kanyang patotoo, siya po ay hindi. Ayoko pong i-touch yung emotion po nila. Pero kasi kilala ko kasi itong mga kabataan na ito eh. Kilala ko kasi sila eh. I know kung anong meron sa kanila. Si Gabehan po, nagpatotoo ito. Kumatok siya sa bahay, kumatok ito si Joshbert sa kanilang bahay. Itong si Gab, hindi siya naniniwala na may Diyos. Hindi niya pinaniniwalaan na meron palang Diyos. Ngayon, nag-seek ng advice sa akin ito, Sir, meron akong young people, hindi naniniwala sa Diyos. Paano ko ipapakilala ang Diyos sa Kanya? Ngayon, kapatid, si Gabehan, alright? Si Gabehan ngayon, he decided to enroll in Philippine School of Scriptures. Para makilala ang Diyos ng lubusan, mga kapatid. Natutuwa ako sa kanya kanina. Habang sila po ay nag-area Saturday, nag-share na rin ng salita ng Diyos, kapatid. Pinapakilala niya na rin kung sino yung Diyos na pinaglilingkuran niya. Now, sabihin mo sa akin ngayon sa aking harapan, walang kwenta ba ang balikatan? Sabihin mo sa aking harapan ngayon, if walang kwenta ang balikatan. Bakit hindi tayo makapag-invest sa balikatan? Sabihin mo, mga kapatid, itong mga young people na ito ay binago ng Diyos, kapatid, at patuloy pang babaguhin ng Diyos. Now tell me, walang kwenta ba ang balikatan? Now tell me, sabihin niyo po sa aking harapan ngayon, kung walang saysay ang balikatan. Kaya nga sabi ko po sa inyo balikatan is a serious matter. Balikatan changes lives. Kita niyo po ito. Tingnan niyo po ito, mga kapatid. Brianna, young people, bunga ng balikatan, nag-surrender ng buhay sa Panginoon. Nag-win ulit, nakatagpo ng ganito.
nagsuko rin ng buhay sa Panginoon, na in love sa gawain ng Panginoon, nag-soul winning, natagpuan ito na walang kinikilalang Diyos. At ngayon meron ng kinikilalang Diyos, kapatid. Kapatid, isa lang ito sa mga kabataan na napakarami dito. Isa lang ito sa mga halimbawa ko, kapatid, sa napakaraming mga kabataan dito sa Taguig, mga kapatid. Isa lang ito na hindi naniniwala sa Diyos. But there are so many young people na hindi naniniwala sa Diyos. Kaya nga po sabi ko sa inyo now sabihin niyo po sa aking harapan ngayon, walang kwenta ba ang balikatan? Wala bang saysay ang balikatan? Kaya walang nagiging kwenta ang balikatan because doon sa mga dating mga nagbalikatan, hindi nyo sineryoso. Maraming dumaan sa balikatan. Maraming nagdaan. Maraming nag-training. Since 2001. Tama ba ako? 2001. Maraming ganyan. Maraming sumabak sa balikatan. Kaya sabi ko sa inyo, hindi lang nila sineryoso ang balikatan. Pero by the grace of God, itong mga kabatang ito, yung lessons na napapakinggan nila, isinapuso lang nila. Inilagay lang nila sa puso't isipan nila yung balikatan na yun. Denied lang. Nagkaroon lang sila ng close encounter with God. Ginamit lang din naman ako bilang leader. Hindi naman ako yun. Hindi naman sa kagalingan ko ito, mga kapatid. Hindi, wala ako dito. Wala akong part dito, mga kapatid. I'm just a vessel para sa mga kabatang ito. Kaya sabi ko sa'yo, now tell me, walang kwenta ba ang balikatan? Itong mga kabatang ito, they don't have the money. Wala po silang pera. Wala rin po silang material na bagay. Pero isa lang ang ininvest nila, mga kapatid. They invested their time doing soul winning. They just katok lang ng katok sa mga bahay. Kung sino matatagpuan ko, by the grace of God, nakatagpo sila ng mga kabataan ito. How much more tayo? Kayo na merong resources. How much more that you have the money, you have the resources, you have everything, mga kapatid. Why not invest in balikatan? Sabi ko sa'yo, hindi laro ang balikatan. Hindi kami pupunta doon para parusahan o para kung anong gawin dito sa mga ito, palublubin sa putik. Hindi, that's not the main thing. The main thing there is magkaroon sila ng close encounter with God. And that's the balikatan. Para magkaroon sila ng matinding encounter sa Diyos. Kaya sabi ko nga nagiging walang kwenta lang ang balikatan sa mga young people na ito. Sa mga nagpasang sa mga previous balikatan, it's because hindi nyo sineryoso ang balikatan. In balikatan, sinisikap talaga namin na magkaroon ng close encounter ang mga kabatang ito sa Diyos, mga kapatid. That's the main point. Kaya nga, inilalagay ng ating mahal na pastor doon sa sa unang umaga pa lang, pagbangon pa lang po nila, meron agad devotion. Salita agad ng Diyos, mga kapatid. Pagdating ng tanghali, salita ulit ng Diyos. Ipapakilala ulit yung Diyos para sa kanila. Kaya nga sabi ko po sa inyo now tell me, wala bang kwenta ang balikatan? Hindi ba nagbubunga ang balikatan? Ito sa mga kabataan ito, wala siyang kinikilalang Diyos, kapatid. Wala siya. Hindi niya. Sa sino yung Diyos? Walang Diyos. Bakit nagkaroon ng ganong It's because of his experience. Pero salamat na lang merong kumatok. Pero salamat na lang meron nag-win. Salamat na lang meron nag-introduce. Salamat na lang at ginaid niya ito. Sali ka sa balikatan because alam ni Josh Bird, alam niya rin Alam niya, meron siyang karanasan sa balikatan. Alam niya kung anong ginagawa doon. Kaya alam ni Josh Bird ang solusyon para sa kanyang problema. Sino? Diyos, kapatid.
No wonder, nagkaroon siya ng decision. After 5 days of training, mag-e-enroll sa Philippine School of Scriptures. At anong meron sa PSS? Diyos ulit. Diyos ulit, kapatid. Kaya salamat na lang, mga kapatid. Salamat na lang. At may balikatan. Thank you, thank you, thank you. That's why, brethren, let's win the next generation. Isa lang yun na hindi naniniwala sa Diyos. Isa lang yun. Sa napakaraming young people dito, sa Taguig na lang, pumunta kayo sa iba't ibang tahanan. Isa lang yun. Mayroon din isa sa kanila, baka may problema sa pamilya, pero salamat na lang, meron siya ng kinikilalang Diyos, kapatid. Nasusolusyon dun sa mga niyang problema. Nakita niyo po yun, mga kapatid? Isa lang yun sa napakaraming mga kabataan dito. Now, bakit hindi tayo mag-invest sa balikatan? Bakit parang nanghihinayang tayo? Yung 1.5 na yun, kapatid, parang ang bigat nating bitawan. Pero pag yung 1.5 na yun, kapatid, at nakapunta yun sa balikatan, mabago ang kanyang buhay. Makatagpo ng isang young people, nakikitilin niya na ang buhay niya. Pero salamat sa balikatan, nakakilala sa Diyos, hindi niya na tinuloy. Mga kapatid, sabi ko nga po sa kanila isa sa mga preaching ko po sa kanila last time. Hindi ko sabi ko sa preaching ko noon, sabi ko, kaya ako nagsuko ng buhay sa Panginoon, kasi dahil sa mga kabataan ding ito, nakita ko yung pangangailangan ng mga kabataan. Marami ng mga nurses, marami ng mga doctors, marami ng mga engineers, pero wala ni isa na magkakaroon ng matinding burden sa mga kabataan. Sabi ko nga, pwede naman ako sumahod ng limpak-limpak na salapi sa ibang bansa. Pwede naman yun, kaya naman yun. Pero sabi ko nga sa kanila, hindi ko ipagpapalit yung limpak-limpak na salapi na yun sa mababago na buhay ng isang kabataan. No way, no sir, no ma'am, hindi ko pagpapalit yun. Kaya sabi ko sa inyo, mga kapatid, why not invest in balikatan? Para magkaroon ang napakarami pang mga kabataang ito na magkaroon sila ng close encounter with God. That's the goal eh. Nag-uusap-usap kami, itong gawin ninyo. Ito sabi pastor, ito gawin nyo. Pakilala nyo ang Diyos. Hubugin natin sila ng ganito. Kung alam nyo lang, mga kapatid, kung anong burden ng ating mahal na pastor para sa mga kabatang ito. Grabe po, mga kapatid. Hindi mo lubos may. Sabi ko nga yung 1.5, naku, sasabi ko sa inyo, kulang. Nagmi-meeting po kami after ng balikata. After nung isang araw, meeting with the staff. Lalapit na si Sir Rudy kay pastor. Bakit kukuha ng budget sa pagkain? Alam niyo po kung magkano pinapakawalan ng ating mahal na pastor? Every kain, 15,000, 20,000, 30,000. Ganun pinapakawalan. Now, saan pupunta yung 1.5? Asan yung 1.5 doon, sir? Wala pa yung gasolina po doon na pinambiyahe po namin. Asan doon yung 1.5? Baka sabihin niyo, ang laki naman ng 1.5, 5 araw. Kapatid, nakita niyo po, alam ni Sir Rudy yan. Success si Sir Rudy. Kung magkano ginagastos doon, mga kapatid. But by the grace of God, hindi iniilantala ng ating mahal na pastor yun. Ang kanyang nasa isip ay mabago itong mga kabataang ito. Magkaroon ng matinding sustansya ang kanilang mga pangatawan para habang nakikinig sila ng salita ng Diyos, mga kapatid, well, ano sila? Healthy po sila. Huwag niyong gugutumin. Huwag niyong papalipasin ng gutom. Yan instruction ng ating mahal na pastor sa kanila. Sa amin. Salamat sa Panginoon, mga kapatid. Akalain niyo po yun, yung ganong klaseng kabataan na walang kinikilalang Diyos. Na win, simpleng door knocking, mga kapatid. Kumatok, nasyaran, sabi niya, hindi ako naniniwala sa Diyos eh. Tinanong ko anong kadahilanan, nagsabi ng problema, alright. Salamat sa Panginoon, nagamot sa balikatan.
Salamat na lang at may balik. Kaya nga sabi ko po sa inyo, in order for us to win the next generation, guide them to encounter God. And one of the things, mga kapatid, para magkaroon sila ng close encounter sa Diyos, that is balikatan. That is balikatan, mga kapatid. Kaya sabi ko nga po sa inyo, sabihin niyo po sa aking harapan ngayon, kung walang kwenta ang balikatan. Malaki po may tutulong. And the last point, mga kapatid, in order for us to win the next generation, mga kapatid, stay rooted in the truth. Stay rooted, mga kapatid. Saan? Sa katotohanan. In Joshua chapter 24 in verse number 15, ganun po yung statement na ginawa ni Joshua. Nag-stand po siya. At pinanindigan niya kung anong meron. Kung anong katotohanan meron po siya. Pinanindigan niya po siya. Kaya nga sabi niya, as for me and my house, we will serve the Lord. Like what Joshua did, nanindigan lang naman siya sa katotohanan. Nanindigan siya sa Diyos. Nanindigan siya kung ano ang tama. Kaya parents na nakakapakinig po sa akin, lahat ng mga magulang nitong nandito sa balikatan po na ito, stay rooted sa katotohanan. Nasa kanila na yung katotohanan. Ang kinakailangan na lang natin, mga kapatid, ay alin? Isabuhay ninyo doon sa bahay. Kaya nga sabi ni Sir Maki kanina, huwag niyo pong sasayangin yung katotohanan na nasa kanila. Huwag niyo pong bubuwagin yun. Hawak-hawak nila eh. Grabe na itong mga kapatid. Nagsusoul winning na nga eh. Nagpapahagi na nga ng salita ng Diyos. They already have the truth. Parents, I'm begging you, huwag niyo pong tatanggalin sa kanila yan. Sa mga magulang po na nandito, huwag niyo po sabihin walang oras. Merong oras! Huwag niyo po sabihin na wala na talagang time, sir eh. Merong time! Hindi mo lang pinapahalagahan. Merong oras. Bigyan mo ng oras ang iyong anak. Bigyan mo ng oras na ibahagi sa kanya ang salita ng Diyos. Again, parents na nandito po ngayon, katulong niyo po kami para hubugin ang mga batang to. Parents na nandito po ngayon, na meron kayong mga kadete po na nandito ngayon, kasama niyo po kami. Kasama niyo po ang church para hubugin ang mga batang to. Just allow us to influence these young ones. Huwag niyo po silang pipigilan, mga kapatid. Huwag niyo po silang pipigilan. Kaya sabi ko sa kasama niyo po ang church sa paghubog ng mga kabataan. Stay rooted in the truth, lalong-lalo na ang mga parents. Sa katotohanan kung anong meron po tayo. Stay rooted. Dapat tayo ang maging best example sa mga kabataang ito. Always remember this, parents. Merong nakatingin sa'yo, whether you like it or not. Meron at merong nakatingin sa'yo. Kung anong ginagawa mo, ay siya ring inoobserbahan ng iyong anak kung paano mo ginagawa yung bagay na yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, let's stay rooted in the church. Young people, sa mga young people na nandito ngayon, same thing din ang gagawin po ninyo. Stay rooted in the truth. Lahat ng natutunan ninyo, cadets, huwag ninyong bibitawan yan. Dugo at pawis ang isinakripisyo ng napakaraming mga mensahero para po sa inyo. Kaya sabi ko sa inyo, huwag niyong sasayangin lahat ng natutunan ninyo sa balikatan. Don't be afraid to choose what is right. Young ones. Cadets, yan ang sakit ng mga young people ngayon, mga kapatid. Yan ang sakit ng mga young people ngayon. Hirap silang panindigan yung tama. Mas papanindigan pa nila yung mali. At maglalagay pa sila ng rason doon sa mali, kaysa panindigan nila yung tama. Pero let me remind you, brethren. Let me remind you, young people, basta tama yan, kasama mo ang Diyos dyan. Kaya huwag kang matatakot. Huwag kang matatakot. Stay rooted in the truth. Let's stay rooted in the truth to win the next generation. 2 points lang, mga kapatid. 2 puntos lang ang binigay ko po para po sa inyo. Para ma-win natin yung next generation po natin. Guide them
to encounter God. And that is balikatan. Let's guide this. Hindi pa tapos ang balikatan. Meron pa. Marami pa. Marami pang mga kababaihan, mga kapatid. Baka may same testimony ang mga kaisa sa mga kababaihan doon na hindi naniniwala sa Diyos, na might be gusto niya nang patayin ang kanyang sarili. Might be may matinding problema sa kanyang magulang. Pero let me remind you, mga kapatid, sa balikatan, lahat ng puntos na ipapakilala namin sa kanila ang Diyos, mga kapatid. Now, invest in balikatan. Two things lang. Let's win the next generation, mga kapatid. Guide them to encounter God. And the last point, mga kapatid, in order for us to win the next generation, let's stay rooted in the truth. Huwag mong papakawalan. Huwag mong bibitawan yung katotohanan na yan. Talagang nanakawin sa inyo yan ng dyablo, mga kapatid. Kaya you need to stay rooted in the truth. Tayo po yung magsitayong lahat. Dakilang Diyos, lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon, sa oras nito. I've done my part, O God. But please use this message, Panginoon, para ma-challenge ang bawat isa na magkaroon ng involvement sa balikatan, Panginoon. Tunay nga po, Panginoon, na kayo po ang patuloy na itataas, Panginoon, sa balikatan po na ito. Kaya, O Diyos, tulungan niyo po ang bawat isa na magkaroon po ng commitment, Panginoon. Salamat po, O Diyos, muli sa katapatan niyo sa aking buhay. Salamat din, Panginoon, sa paggamit niyo po sa akin. Kayo po ang manguna. In Jesus' name, Amen. Tayo po yung manalangin. Dakilang Diyos, maraming salamat, Panginoon. Thank you, Lord God, for using Brother Conrad. Thank you for the great challenge, Lord, to look after the next generation. Maraming salamat sa burden na nilagay niyo po, Panginoon, in the heart of Pastor Hill, to look after the young men and the young ladies, to address their needs, Lord God, to let them know more about you, to the Balikatan program. Souls have been saved, Lord. Converts have been baptized. Lives have been changed. Lives have been saved, spiritually and physically. All for your glory, Lord God. Thank you, Heavenly Father. The testament, Lord God, is in the lives of these young men and women. May we not find comfort, Lord, in the blessings you have given to us, that we will forget the next generation. We have tasted your goodness, Lord. We have seen your goodness. But let it not end with our generation, because there might arise a generation, Lord, that will not know you. And it will be upon ourselves, upon the current generation. It will be our failure, because we failed to show them the goodness that we have tasted from your table.
Oh, thank you, Lord God, for this message. We have been too comfortable, Lord, enjoying your blessings, that we have turned a blind eye, a calloused heart to those who need to also, Lord, enjoy the goodness of having supper on your table. We love you, Heavenly Father. Salamat po, Panginoon. Sa bawat worker ng church na ito, who labor, who toil, Father God, to bring your word, to knock on doors, to win souls, and to change lives. For those of us, Lord God, who could not be there, touch our hearts, Father, that we would continue supporting this great work, this great ministry. Let it not only be lip service on us, Lord God, hanggang salita lang kami, Panginoon. Let what we have seen tonight touch our hearts, because the work is great, and we need to reach the next generation. Salamat po, Panginoon, for using Brother Conrad tonight. Cleanse us, Father, from all of our sins. We love you, Lord. All this we ask in Jesus' mighty name. Amen. Amen. Great message. Amen. 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 Maraming salamat, Brother Conrad.